Magandang araw po mga kababayan. Ayan, okay, safe po ang lahat. Ngayon po ay Labor Day. Magpahinga po tayo. Doon po sa mga nag-overtime, saludo po. Saludo po tayo sa kanila dahil talagang iniisip po nila yung pangailangan po ng pamilya. Pero kailangan din po ipahinga po natin ating katawan. Samahan po ninyo ako kung ano po gagawin ko pong sa araw po na to para sa pagpapahinga naman. Kasi i-treat din po natin ang sarili po natin. Okay, safe po ang lahat. Gusto ko pong dalawin po yung yung rapids, yung pinangungahan po natin ng kabuti. Gusto po muna mag-relax. Ayaw ko po muna sa masyadong maraming tao. Yan po talaga, minsan kailangan nyo po talaga ng peace of mind, peaceful environment, magmuni-muni, di ba? Ay, sarap po ng gantong paradaan, no? Pag may mga gantong lugar po na pupuntahan po ninyo para mag-relax. Ayan po mga kabayan, meron pong mga protection po sa mga puno. Meron pong nangyayari po ditong slight renovation. Kasi syempre, sa autumn, mga kabuti kailangan social dating. Kasi nakita po nila ako, napaka-social daw ng dating ko. So kailangan gawin po nilang mas social tong lugar na to. Yes, ganun po talaga akong encourage ng mga lugar, ng mga tao. Ayan po, pag May Day po talaga, napakasarap po talagang mag-relax. Marami po tayong pwedeng gawin. Pero mas masarap po yung kasama pamilya. Kung malayo po kayo, nasa abroad, tawag naman po kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Tumatawag nga pala si Papa kanina, ay natutulog pa po ako. Pero tawagan ko po siya bukas. Mahaba po ang tinulog ko. May dala po ako dito, pakikita ko po sa inyo. Pag mga gatong lugar, sa ginagawa yung kubeta, may mga portable naman na kubeta doon. Iba ko pong tubig, saka may iba po akong pandepot. Yung pandepot, ano po yan, pamuna sa poy pagkatapos yung mechas. Kailangan prepared kayo, di ba? Pasosyal kayo ng pasosyal, tapos di ba? Mauubos ang panyunin nyo, magdala kayo ng tissue. Okay, mauubos ang medyas nyo, tara na po. Ayan po, medyo nagyayelo pa po rito. Ito po yung ginawa po nilang fence dito. May dati parang fence lang yung pwede na upo, di ba? Galing din na nakaisip po nito. Ngayon pong May Day, marami po nagpupunta dito nag-relax. Siguradong marami nag-iihaw doon. Lalo na family gathering. Ganda ng pagkakagawa dito sa sa daanan. Yan. Pasyal ko po kayo. Pag nangunguha po ang kabote, ito po yung grand entrance. Sino ba naman po di ba ang hindi masisiyan sa mga gantong view? Nako. Nararamdaman ko po hindi naman po magtatagal ang panahon. Baka maipasyal ko po dito yung mga pamangkin ko sa mga kapatid ko po. Opo. Siyempre si Papa Sina hindi na po makapag-travel. Pero nararamdaman ko po yun. Alam ko po yung kapangyarihan po ng Panginoon kasi talagang sinusuko po lahat sa Panginoon. Pero kailangan din naman natin kumilos, di ba? Yung grasya hindi naman yung kusang darating sa atin eh. Yung grasyang gusto natin mangyari sa buhay natin, talagang dapat pagpag-uran natin. Pero may mga grasya po talaga na binibigay po ng Panginoon na kahit hindi natin hilingin, binibigay po sa atin. Importante, mahalin po natin ang pamilya po natin, lalo na po yung mga magulang po natin. Binago, ang ganda. Mas maganda ngayon may karakter. Pakasa ka nag-expand, sa kinayos yung mga bulok-bulok. Oh, hindi lang isa, tama nga naman. Ang ganda. Dito parang may balcony. Ay, nilagyan ng upuan dati, wala ngayon. Okay nga naman. Di ba? Nung dati yung mga gantong view, nakikita ko lang po sa mga TV, mga magazine. Sabi ko, isang araw makapunta ako sa ganyan lugar. Napakabuti po ng Panginoon. Yung naranasan ko pa po, higit pa po sa sobra-sobra sa pinangarap ko po. Minsan po talaga, yung tutulo po yung luha po ninyo sa sobrang pasasalamat. Napakabait po talaga ng Panginoon. Galing po kasi pwede kayo maglagay dito ng kape, nilaparan to. Saka mas safe ang feeling. Magkape kayo dito, nakasandal, re-relax. Talaga yung comfortability. Yung komportable kayo pagpunta dito sa lugar na to. Talaga yung tax, binabalik po nila talaga sa tao.
Ay, naku, napakaganda. Sino ba naman ang mas gaganahan po sa panguha ng kabote dito? Magsa-self-travel na lang po ako dito kasi napakamahal na po ng gasolina. Magbabas na lang po ako. Hindi ko na po masyadong abalayan po yung mga kaibigan ko. No? Pero kung bumaba yung presyo ng gasolina sa month of August, yun, kasama ko po sila dito. So, sila naman po talaga nag-aaya dito para mag-picnic. Ako po nangunguha ng kabote. Ganda po, ano? Kuya, ibalandra mo muna yung mukha mo. Ipakita mo yung view. I got you. Ayan po, no? Napakaganda. May nagde-date, oh. Dalawang matanda. Nakakatuwa. Yan. Napakaganda po, no? Grabe. At dadala ko po dito mga kapatid sa mga pamangkin ko po. Pangarap ko po talaga yun, eh. Gusto ko po maranasan po nila yung nararanasan ko. Sa bawat biyaya po na dumarating sa akin, kahit paano po gusto ko po na ibabahagi ko po sa mga mahal ko po sa buhay, lalo na po sa mga magulang ko. Kung may mga edad na po mga magulang po natin, wag na po natin ibalik yung mga dati, yung mga nasasabi sa atin nila na hindi maganda, natural lang po yun, sa pagod po. Ngayon naiintindihan ko na po yung mga magulang ko. Minsan nakapagsalita sila ng hindi maganda, minsan napapalo tayo, pero okay lang. Kasi kapag hindi nangyari yun, hindi tayo matututo sa buhay. Sobrang napapasalamat po sa mga magulang at sobrang mahal na mahal ko po sila. Yan, dito po tayo sa Hanging Bridge. Meron po dito mga love lock. Yung kandado, yung mga nagsulat po mga pangalan, mga nag-expect po ng forever. Tapos yung susi, minsan tatapon nila sa rapids. Pag nagkahiwalay sila, hindi na sila pupunta dito. Kasi yung memory nila nakalak. Ay, walang masyadong nag-iihaw. Ganda po ng lugar, ano? Talagang mahal na parais. Ay, doon meron. Nakakangit po pag mga ganyan, may nakikita po, wala na po pamilya. Siyempre, pag nasa Pilipinas, talagang sobrang in-enjoy ko po kasama po yung mga mahal ko sa buhay. Talagang nag-out of town po kami. Yung pera po kasi kikitain, pero yung mga oras na kasama po sila, yung saya, yung mga araw na hindi nyo nagagawa nung araw. Nakakatulong ang pera, pero yung memories, yung pagmamahal, yun po hindi mababayaran po ng pera. Napakaswerte nyo po yung mga nasa Pilipinas, mga kababayan po natin nasa Pilipinas. Kung kasama po ninyo mga mahal po ninyo sa buhay, mahalin po ninyo, iwasan nyo na po yung tampo-tampo na po. Lalo po may mga edad po kayo, di ba? Iwasan nyo na. Huwag nyo na idama yung mga anak ninyo, mga pamangkin ninyo, sino-sino pa, mga kaibigan ninyo. Alasin nyo po yung mga tampo. Napakasarap po na may masayang pamilya, mapagmahal pong pamilya. Lalo na po kami mga edad po, mga magulang po ninyo. Huwag nyo na pong bibigyan ng sama na loob po mga magulang po ninyo. Dahil mahina na po sila, yung kondisyon nyo po masusunod, dahil kayo tumutustos sa kanila, napakamalaking kamalian po ninyo. Laking kamalian po niyo. Daw po rin yung gawing Diyos ang pera. Kung hindi po kayo naniniwala sa Panginoon, respetuhin nyo na lang po yung mga magulang po at mahalin po ninyo ng todo-todo. Pero ako, napakalaki po ng takot ko po sa Panginoon, kaya sinusuko po lahat sa Kanya. Sa tuwing pumupunta po talaga ako dito, napakarami kong iniisip na kapag kapasama ko po yung mga kapatid, yung mga pamangkin ko, siguradong napakasaya po. Kaya itong lugar nito talagang inaayos nila, pinapaganda ng todo-todo. Kung ganito naman ang mga itsura ng mga pupunta rito, diba? Hello? Siyempre medyo badalong isip sa, ay may mga artista palang nadadalo dito. Mas napapopularize, tapos binablog pa ng mga artista. Well, ayan! Dito wala pang masyadong renovation na nangyayari. Nilalagyan nila ng mga ito, yung mga sign, may bonfire para sa, yan maganda, mayroon para sa mga PWD. Ang galing talaga, not only for the people who could magsama po kasi mga kaibigan, hindi lang para sa mga tao na nakakapaglakad ng maayos. Talagang nirespeto po lahat po ng
klase po ng tao pupunta po dito. High respect. Ang ganda ito, bago. Ito bago yung sign na yan. Ang ganda, parang talaga nararamdaman mo yung ano, yung feeling na yung camping atmosphere, yung vibes, yun ganun. Ganda po, no? Tapos maglalakad kayo ganyan, no? May laka ng mga puno. Ay, may mga swing na dito sa coffee shop. Diba, nire-renovate nitong coffee shop. Bubukas po yan summer until autumn. Bonfire. Eto, nakaayos lang po ng upuan po niya nung last autumn. Mas pinalapad yung upuan. Sa Ihawan, inayos po. Tapos nilagyan ng mga sign kapag may mga warning. Ganda. Kuya, sa lubsob muna naman yung sarili mo sa gilid ng ano. Sa lubsob talaga. Sa gilid ng batis. Ganda po, no? Dati mga magazine, mga painting lang. Nakikita mga ganito sa mga TV, sa mga documentary. Ngayon, alalakaran ko na. Naamoy ko na yung sariwang hangin. Nakikita ko na yung mataas na respeto ng mga tao dito sa kalikasan. Kapag pumupunta sila sa mga ganitong lugar, nakikita nyo po, hindi po sila nagtatapon ng mga basura, plastic. Nilalagay po nila sa bulsa nila kung kakain sila ng candy. Napakalinis. Ganyan po ang respeto po nila sa kalikasan. Dahil dito sa Finland, forestry po ang pangunahing ekonomiya po nila, kinabubuhay po nila, mga puno. Kaya napakataas po ang respeto po nila sa kanilang environment. Doon, hindi ko masyado close up yung picture, may mga nagmamayaman na doon. Ito yung mga maganda. Alam niyo po yung pakaramdam ng araw yung maliliit, kaya mag-camping. Naalala ko po kami, yung mga pinsani ko po, nagpunta po kami sa Angono, sa lolo't lola ko po. Dala po kaming camping bag, gawa po sa sahar. Tulog po kami. May sapa, taas sa bundok. Tapos kung ganito naman, yung pupuntahan po ninyo, may yelo pa rito. Malamig pa po. Konti na lang po. Hindi pa po tumutubo yung mga damo kasi frozen pa yung ground. Yan po itsura kapag wala pa pong masyadong mga bushes o wala pang tubo. Ito, nag-ano pa lang, nag-uusbong pa lang yung mga sanga-sanga. Napagaling po ng Panginoon, ano? May mga halaman po talaga sa panglamig, pang mainit na lugar. Ito sa kanan ko pa, meron po nagpipiknik. Ayaw po masyadong istorbohin. Ayaw ko po munang pumunta doon kasi hindi ko pa masyadong feel ang atmosphere doon kapag wala pang mga greens, wala pa pong mga tubo yun. Wala lang po. Pang ano po yun, pang otang pang nangabuti. Ito, pag summer, hindi nyo po kayo makapaglakad dyan kasi mataas yung mga bush dyan, mga damo. Hindi makapaglakad kayo. Ganda po, no? Imagine po ninyo. Sana po lahat ng tao sa mundo ganito, no? Napakalataas na respeto po sa kapaligiran. Kasi sa atin din po balik po niyan eh. Totoo lang po, naghahanap po tayo mga tourist destinations, tourist spots. Kasi lugar natin di maayos, makalat. Kung sa isang komunidad tayo magkapit bahay, mag-usap-usap tayo pag ganda yung lugar natin. Oh, di ba? Tapos gawa tayo, kunyari, no? Gawin tayo parang street food. Kaisa, kailangan malinis. O pag kumikita, may babayaran na tayong tagalinis sa lugar. So makikilala yung lugar natin, maging tourist spot. Hindi lang yung kahit hindi mga street food, malinis man lang. Diba? Kasi pag nakikita nila yung mga ganun lugar, nagkakaroon ng livelihood po yung mga tao. Pag nilinis po natin, halimbawa tayo magkakapitbahay sa isang komunidad, nilinis po tayo sa lugar, tapos nababalita sa mga karatig bayan, pupuntahan po yung lugar, ang ganda naman dito, picture tayo dito, ibalag tayo doon, naglilinis doon, naku, malinis na lugar na yun.
O iba, magtitinda ng mga sa malamig, titinda ng mga street food. Pero, panatilihin po natin malinis. So, ibig sabihin, magiging ano rin po siya. Isang hotspot po sa mga tao po, di ba? Nasa atin din po kasi yung pagkakaisa eh. Kung hindi naman po natin kaya makipagkapit-bahay o ayaw po natin sumali sa isang komunidad, kahit lang po sa sarili po nating bakuran, panatilihan po natin malinis. Malaking tulong na po sa ating pamumuhay. Eto dati hindi ito nalalakaran, pero ngayon pupuntahan ko. Wala naman sana, hindi naman sana ako lulubog dito. Hindi naman sigurado, may mga bato-bato naman ako nakikita. Kapag walang bato, hindi nyo na ako makikita. Yun, ganda. Hindi po ito hinawan ha. Ito po yung nakarang winter. Namamatay po ibabaw ng damo. Tapos sa spring, sa summer, hindi na po mapuntahan itong lugar na dahil magtaas na po itong lagpas taon na po yung mga yan. Ganda po, no? Tignan nyo naman po mga kababayan, ganong kalinis naman po. Grabe kung May Day, magre-relax po. Tapos ganda pupuntahan po ninyo. May mga kasama po ako, hindi lang po ako mag-isa. Feeling ko po mag-isa, may mga kasama po. Ano na po sila, nagpipigli. Pero ako gusto ko po muna gumawa ng pera. Ayan po mga kabayan, dito po muna tatapusin aking pag-vlog po sa araw po ng manggagawa. Maligayang araw po ng mga manggagawa. Sa mga nagtatrabaho po ngayon, hiling po namin kaligtasan. Ang sakripisyo po talaga sa paghahanap buhay para po maitustos po sa ating mga mahal sa buhay, hindi po matatawanan. Basta isuko po natin lahat sa Panginoon, wala pong imposible. Tatapusin ko po muna dito ang aking video. Naway ang bawat isa ay lumaban po ng patas. Maraming salamat po. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.